Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Hindi magiging kanlungan ng maling gawain ng House of Representatives. Yan ang pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez kasabay ng pangakong buong suporta sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kikilingan at walang proprotektahan sa isasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ay matapos matanong ang Pangulo kung papaano nito makukumbinsi ang publiko sa pagiging independent ng ICI at hindi nito proprotektahan sina Speaker Romualdez na pinsan ni PBBM at dating House Appropriations Chairperson at ako Bicol Party List Representative Saldico na mga idinadawit sa anomalya sa budget insertions na ugat umano ng ghost at substandard flood control projects. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, walang pagtatakpan na House members kahit mapatunayan ang maling gawain. Titiyakin din itong magiging patas ang proseso, nakabatay sa katotohanan at sang-ayon sa rule of law. Dagdag pa nito, handang makipagtulungan ang Kamara sa ICI. Samantala, nananawagan naman si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at iba pang kongresista sa mga kapwa mambabatas na suportahan ang panukalang batas na magbibigay ng ngipin sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ang House Bill No. 4453. Kasabay ang kanilang panawagan kay PBBM na i-certify as urgent ang panukalang batas. Sa gitna niya ito ng galit ng taong bayan sa matinding katiwalian sa pamahalaan. Kung walang batas na susuporta sa Investigative Commission, papalya umano ito sa misyon nitong papanagutin ang mga nasa likod ng korupsyon sa infrastructure at flood control projects. Napaka-importante po na ma-certify ng Pangulo as urgent para ma-abbreviate din yung proseso ng pagpapa sa batas. So we're going to convince our colleagues and including the House leadership to join us in pushing for this bill. And I don't think without this legislative authority, yung independent commission ay magiging epektibo. Unang-una, wala silang contempt powers. Yung composition ng ICI, okay naman eh. Magagaling na drivers. Pero kailangan bigyan natin ng magandang sasakyan, mabilis na sasakyan. Eh kung bibigyan natin ng tricycle, hindi talaga uusad yung investigation. Pag yung witness nandun sa Senate, mga dinadawit niya, yung mga nasa Congress. Pag yun namang witness nasa Congress, ang dinadawit niya, yung nasa Senate. Parang naglolokohan tayo. So gusto natin yung independent na body so that kahit sino pwede niyang pangalanan. Enact House Bill 4453 now! Sa Senado, naghain din ng katulad na panukalang batas si Senate President Vicente Tito Sotto III o ang Senate Bill 1215 na kilala rin bilang Independent People's Commission. Samantala, ayon naman kay House Infrastructure Committee o Infracomco Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, itutuloy pa rin ang investigasyon ng Joint House Panels kahit may ICI na. Nasa mga miyembro din ng Infracom ang desisyon kung tatapusin na ba o hindi pa ang Joint Legislative Inquiry. At this point, I don't think we are wrapping up. No? Pero pag-uusapan ho ng komite kung magpapatuloy o mag-suspend. No? Pero I think the suspension will not come anytime soon. And the House will also proceed. Kasi marami pang mga detalye na gusto natin talagang malaman eh. Ipinahayag din ng kongresista ang makikipagpulong ito kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson. Inihain naman ni Presidential Son, House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang House Bill No. 3661. Layo ng panukalang batas na i-disqualify ang mga kaanak ng public officials hanggang 4th civil degree of consanguinity or affinity na makapasok sa mga kontrata sa gobyerno. Noong Hulyo nang maghain ng katulad na panukalang batas si Senator Francis Cheese Escudero. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.